And then pagkatapos niya, select long. So lower ko is 69 cents. Hey guys, so moving nga pala tayo ulit ng probinsya dahil wandas, no? And this is also the best time para mag-reflect. Today, siguro discussions lang tayo dito. Quick discussions lang for our grids, no? Kasi usually pag lumalabas ako ng bansa or nagpapakasyon, pupunta ang probinsya is that meron tayong ino-open na grids. Pero this time is that bibigyan natin ng perspective yung mga nagtatanong paano nga ba i-navigate yung trading bots gamit yung laptop natin dito. Meron tayo ditong nakikita sa screen natin na mga grids, no, parameters na ginawa natin before. Binigyan ka to ng perspective sa ating YouTube channel. Profits na rin ito, which is GMT and SLP. May mga nagtatanong dito, paano i-navigate gamit yung laptop? And kahit 1K. Example lang guys, no? So, yun, discuss natin today yung ganong scenario or ganong topic discussions natin dito. Pero before tayo dito mag-start, kung hindi nyo pa na-subscribe itong ating YouTube channel at na-like itong video na to, please like this video first. Subscribe nyo na rin yung YouTube channel natin guys and turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel. So for now, punta muna tayo dito guys para makapag-set up tayo ng grids. So this is all the spot grids, no? Ayan. So ngayon, gagamitin natin dito is itong futures grid. Kasi 10 USDT or 1K pala, around maybe more or less 18 USDT is that. Bibigyan natin dito ng example. And again, itong application na ginagamit natin dito, cellphone, laptop, is that pwede naman siyang gamitin guys, no? So, lalay ko na lang sa description ng video na to yung official link. Pwede nyo gamitin yan at meron na ding trading fee discount if ever na nagamit niya yung official link natin para na rin makaiwas sa mga phishing links sa online guys, no? So ngayon nasa spot grid tayo. Ito yung pinaka-running, no, na grids natin dito. So para puntahan to guys, punta muna tayo dito sa pinaka-dashboard. Sa pinaka-home. Ayan. So ito yung pinaka-home guys, no. So punta lang tayo dito sa pinaka-taas. Ayan. Tapos select natin dito sa trade. Tapos hanapin natin dito yung trading bots. And pagkatapos niyan, punta tayo dito, no. Again guys, this is very risky, no. Yung futures grid is very risky kasi meron siyang tinatawag na leverage. If ever man na mag-against sa bias may price action, pwede ka ma-stop out, pwede ka ma-liquidate, no. So that's the risk, no. So yung example natin na ibibigay today is yung meron setup na stop loss and take profits guys, no. So example lang ito. And then again, itong video natin today is just for ideas lang for reference and does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some ideas dito. So ngayon, select natin itong futures grid. Ayan. So yung default niya is BTC USDT. Pero palitan ko to ng XTZ, no. So meron ako dito napili na XTZ and nasa futures grid na tayo. So XTZ USDT. So kailangan meron din tayo USDT dito. Meron tayo dito example na 34 USDT lang. Ayan. So 34 USDT. Gagamitin lang siguro natin dito kay 22 USDT guys, no, as an example. So this is with XTZ. So normally I check dito ng price actions. So pinapalitan ko siya daily. So ito yung pinaka-structure niya sa daily guys, no? And yung volume niya kahit paano decent naman. As well as yung RSI pointing to the upside. So siguro perspective ko dito since momentum yung crypto ngayon. And meron siyang pinaka-support dito. So kahit paano we can see some divergence dito guys, no? Kaya umangat din to price actions niya na to. So check muna natin dito yung 4 hours time frame niya. So ito yung 4 hours time frame niya guys, no. So siguro lagay lang dito maybe 69 cents. And then maybe typical dito is around 92, no. So yun, perspective ko dito, I'll try to do manual lang. And then pagkatapos niya select long. So lower ko is 69 cents, no. So let's 0.69. Then upper limit ko is 0.98, maybe 0.98. So number of grids dito guys, try natin muna maglagay maybe 20. Ayan, dito 20. So yun, 20 USDT yung kailangan natin.
And on my end, this is on 20x. So 20x. Pwede naman if ever na mag-adjust tayo dito guys. Mas liliit yung pinaka starting dito. So for example, try natin dito palitan ng 30x. Pero this is very risky guys, no? As you can see, meron ditong pinaka-disclaimer. Oh. So always manage your risk. Ayan. So confirm natin. And 17 USDT na lang. So maybe I'll stick to this na lang. We'll set stops na lang if ever man na magiging sa bias natin yung price actions, no? So ngayon, ito yung pinaka-setup ko. And 17, maybe sagad ko na 20 USDT dito. So ito guys, itong 23.25, ito yung mababawas dito, no? Sa 34 USDT. Ayan. So adjust lang natin. Maybe 20 USDT. Yan, okay na yan. Ito yung pinaka-setups ko as of the moment. So this is only an example guys. So I did not guarantee, but hope you get some ideas naman dito. No? So yun yung pinaka-importante. So ngayon, ito yung pinaka-setups natin, 20 USDT. Sa setup na to, 20 grids. Tapos ito yung pinaka-lower limit as upper limit niya. Tapos 17 USDT pero I adjusted lang ng 20 USDT dito guys. No? As an example. As an example dito guys na around 1K. So may nagtatanong guys, no. So yun, ito na yung pinaka-setups natin. Lagay lang ako dito ng pinaka-stop trigger. Ayan. So stop loss ko siguro dito is 0.6 yung pinaka-stops ko dito. Or 6.2. Yan. So yan yung pinaka-stops ko. Sa take profit, maybe ima-manual ko na lang to. Kasi anytime pwede naman natin dito i-end, no. So, pagkatapos niyan, okay na to. So, create long ko lang to. And then, pagkatapos niyan, eto guys, no, in-adjust natin yung leverage. Ginawa nating 30x, kaya merong disclaimer na ganyan. Make sure na you understand the risk and reward para magkaroon kayo dito ng pinaka-informed decisions, guys, no. So, you should always consider risk management dito, guys, napaka-importante, no. So, I just confirm this lang. And confirm 20 USDT yung gagamitin natin dito, and then I'll just tap confirm. So yun, lumabas na yung mga grids natin dito. Meron tayong open positions for XTZ USDT guys, no. So yun, hope you get some ideas dito guys sa video natin today. I'll keep you posted na lang din dito guys, no, para sa mga videos natin. Pag nakabalik tayo ulit ng syudad, we'll do live streams din. Meron pa kasi akong class din. Kaya it's time management din dito sa end ko, no. So, yun lang. And kung hindi nyo pa pala guys napapanood yung pinaka-videos for the beginners, pinaka-playlist, 3 episodes yun. Click nyo lang tong video na to, yung nasa screen na yan. And see you sa video na yan guys. So, maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.